Samantala, isang task force naman ang binuo ng pamahalaan para tiyakin ang sapat na supply ng pagkain sa bansa sa gitna po ng gyera sa gitnang silangan. Pinag-aaralan na rin ang mga posibleng probisyon sa panukalang supplemental budget para masuportahan ang mga apektadong sektor ngayong panahon ng krisis. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Nagpulong ang Agri-Agra team na binubuo ng mga opisyal ng Department of Agriculture, Department of Agrarian Reform at mga kinatawan mula sa Senado, Kamara at local government units. Tinalakay nila ang pagbuo ng isang task force na tututok sa agriculture sector upang tiyakin ang sapat na supply ng pagkain sa bansa sa gitna ng nararanasang krisis dahil sa gera sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, Chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, kasama rin sa tututukan ng task force ang pagbabantay sa suporta para sa mga nasa sektor ng agrikultura. Hindi kasi na-anticipate ng 2026 budget itong krisis sa Middle East at yung pagtaas ng ganitong kataas ng presyo ng crudo. Dagdag dyan, tataas ang presyo ng pataba. Fertilizer, tataas ang presyo ng feeds. Lahat yan, ibig sabihin, ay may direktang epekto sa pagtaas ng presyo ng pagkain. So, paano masusuportahan ang ating food producers? Paano masusuportahan yung magsasaka, mangingisda, jeepney driver, at iba pang sektor na apektado dahil nga dito? Kaya napag-usapan din sa pagpupulong ang mga posibleng probisyon ng panukalang pagkakaroon ng supplemental budget sa ilalim ng Bayanihan Act 3. Para isama dyan itong pag-suspende, loan moratorium, pag-suspende ng pagbayad ng interes, at iba pang mga dagdag na intervention para mabawasan itong pasanin ng ating mga kababayan, lalo na tumataas ang presyo ng bilihin at nasa krisis tayo. Ayon kay Senate Finance Committee at Protect Committee Chairman Senator Win Gatchalian, pinag-aaralan na nila sa ngayon kung magkano ang karagdagang budget na kakailanganin ng gobyerno sakaling lumala at tumagal pa ang krisis. Ang range kasi namin ngayon medyo malayo, no? From a low of 60 billion to a high of 400 billion. Depending on the situation, naggumawa kami ng different scenarios internally. Kaya importante yung National Contingency Plan para mag-synchronize yung aming simulation tsaka simulation ng executive. So, pag ganyan nakalaki ang kakailanganin, kailangan mo talaga mag-supplemental budget or bayanihan. Habang hinihintay ang karagdagang ayuda para sa mga food producers, pinatututukan ng Senado sa DA at sa DTI ang mahigpit na pagbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga palengke. Kung makikita na hindi makatarungan at hindi tama yung pagtaas masyado yung presyo ng bilihin. So, law enforcement yan. At siyempre, pag sinampahan ng kaso, warning ito sa lahat ng mga nagtatangka o nag-iisip na magsamantala ay hahabulin dapat ng gobyerno. Muli namang itinulak ni Senator Bongo ang agarang pagpapatupad ng suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa pamamagitan ng bagong batas na Republic Act No. 12316 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kamakailan. Malaki raw ang maitutulong nito upang kahit paano ay mabawasan ang presyo ng petrolyo. Iminungkahi rin ng Protect Committee sa Executive Department ang posibilidad ng pagsuspinde sa value-added tax sa mga produktong petrolyo para maibsan ang pasanin ng iba't ibang sektor. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.